Inuubo po ako ngayon pero sige kantahan ko kay Conte. Ano pong gusto Ano niyo? bang favorite mo kanta? Bago mga Gusto niyo po ng mga... Mamaya ako Salamat. Yung ano, Kanta akong Conte. Gusto niyo kumanta ako ng classical? May ubo po ako pero try ko. Mana tu sole più bello in me, oh sole mio. Yeah. Wala bang paglaog na naman yan? Sige, gusto mo ng... Ano gusto mong kanta? yung ano, pwede bang pop? Liwanag sa dilim. Liwanag sa dilim. Huwag yun. Huwag yun o, yun. Sa ilalim ng puting ilaw. Wow, takaray. Ano nga ganun? Galing ko ng kayan. Talaga po. Opo, well, nung nag-develop na po yung voice ko sa ako, na-realize na kaya ko pong kantahin naman any genre. Pero originally kasi trained classical tenor talaga. Sino yung mga nakaya mo din? Yes, mga... Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. So, mga ganun. so, malaman mo ka nakakakanta ka? siguro mga 20 something po. Hindi mo alam Yes, kung mga may- 10 years old ka, magaling ako. Hindi po talaga, honestly. Nag-start po ako instrumentalist ako. Yung lagay nila, hindi niya pa alam yung boss. Yung lagay Hindi po, never pa ako nagka-opportunity. Talagang nakafocus po sa musical theater at doon po nag-thrive yung career ko eh. Kumbaga, pero kung may opportunities, why not? So ito pong film, sana after nito magkaroon akong another avenue to films and teleseries. Kasi, yes, opo. Hopefully, may mga lumalapit din naman po about that. So, malay po sa 2025. So, yes po, opo. Anong mga kanta ng nanay mo na alam mo? Siyempre may mga paano kung wala ka na. Ano ba? Ay, gusto ko yung kanta. Yun na. Baka pumiyok ko, may ubo ko eh. Ang taso nun, hindi ko kaya yun. Next time mo, promise, kakantahin ko yung pag na-interview niyo ako nang wala akong sakit, kakantahin ko para sa inyo. Kapag ma-champion nyo sa premiere night or ano, pag wala na po akong ubot sipon. Ilahi ka lang, pakatayin mo. Ano ginagawa ng mama? Bakit hindi pa rin ka powerful? Well, talagang talent lang po yun. Kasi yung nanay ko po, never po siya nag-aral ng voice. That's why nung nag-pursue po ako ng conservatory sa USC, sobra po siyang proud and mangyak-ngyak kasi sinasabi niya, anak, alam mo ako, pangarap ko yan dati pero ikaw nagawa mo. So, pero sa kanya talagang pure talent. Oo. Sige. David, ano yung mga popular stage play na naging part? Yes, so ginawa ko po ang Huling El Bimbo. Oh, Yes, nung 2019. Alternate po kami noon ni Gian Magdangal. So nung 2019, hindi po yung 2023, hindi po ako part noon. Yung 2019, before pandemic. Ginawa ko yung Binondo at Chinoy Musical. yeah. Kung narinig niyo po yung Mabining Mandirigma, that was my first role as Emilio Aguinaldo. For Broadways, I did Sideshow Manila noong 2018 sa under Atlantis Productions. Months ago, noong July, ginawa ko yung Little Shop of Horrors for Sandbox Collective. Alternate kami ni Marky Strowen naman as the dentist. Ano pa? Ang dami ko na pong nagawa. Aurelio Sedicioso was my first lead role. Himala, 2018-2019. Ayun, yun po yung mga ilan. Baka marami pang hindi nabanggit. Hindi po ako nag-rock eh. Ayun, yung Bimbo. Saan ka nag-audition sa Liwanag? Hindi pa. Nung time na yun. Ay, yung sa Liwanag sa Liwanag. Hindi pa po. Same role yung sa musical, saka yung role. Yes, same. Ano yung, Gusto mo bang bagbaguhin yung hindi naman. Ano yung adjustment na ginawa from From theater, marami. Yung number one is yung acting, the way you act. Kasi since first film ko, bago ako sumabak sa first shooting day ko, humingi akong tips kay Direk Pepe kung paano ba. Kasi syempre, stage actor ako, sanay ako, big movements, malaking mata, malakas na boses. Pero sabi niya dito, alam mo David, the difference lang naman with camera and theater is, sa theater you act for the audience, dito you act for the camera. So kung kunyari, ganito tayo magka-eksena, ito yung camera. Paano mo ba kakausapin yung kausap mo sa totoong buhay? Ganito lang. Hindi naman siya, tulad sa teatro na pasigaw para marinig ng audience. Hindi ganon. So, tsaka yung mga movements mas maliliit kasi mas maliit ang camera. Kumbaga ito lang kayo, yung mukha nyo nandyan. So, smaller movements, mas importante yung mata, ganon lang. So, hindi naman siya ganun kahirap mag-adjust. Parang after one shooting day, medyo nagamay na rin.
Paano mo siya na-enjoy yung experience? Na-enjoy? Ay, sobra. Parang, ang saya, number one yung nakikita, di ba sa film sets, meron silang mga maliliit na LED, nakikita mo yung sarili mo. Preview, parang... So parang, nung nandun ako sa camera, tapos nakikita ko yung sarili ko, parang natutuwa ako. Ang Kinikilig. babaw, di ba? Pero kasi first film ko. So yun, na-enjoy ko yun. Tapos yung company, yung buong prod team ng isang himala, ang sarap katrabaho eh. Ano sila lahat, mababait and maalaga. And aware sila na lahat kami stage actors. So pati yung mga cameramen namin, minsan binibigyan kami ng tips kasi alam nilang baguhan kami lahat sa film. So kung saan kami tatayong maganda or paano ba yung mga timing, gano'n. Pero So ikaw ba conscious ka sa looks mo? Kasi since ito is sa screen na... medyo, malaki yung honestly, pictures to be honest, kumbaga, sabi ko, excuse me, sabi ko, ito yung first time makikita sa sinihan. So gusto ko kahit pa paano maganda Malaki yung itsura mukha ko. mo sa big screen. Ano masasabi mo dun sa sound stage na ginawa for the film? Sound stage, yung set? Set. Ay, Tarik na sila my God, soundstage. oh, nakita nyo ba yung set? Oh, ang ganda nung set namin nung Set time na yun. visit. Ang mahirap lang doon kasi was very maalikabok. And kasi ang extras namin dito nasa 200. So same, imagine, parang same din yes, sa may original. extras kami. So, yung setting, yung sahig namin doon graba eh. Buhangin tsaka graba. Kasi yung set nito is gold mining town. Yun ang setting namin. So, isipin yung mga extras 200. Pag, okay, action, lalapit ko niya Elsa. Mga 5 seconds pa lang makikita mo na yung alikabok. Kami lahat singers, na ang hirap. So, maubo-ubo, Makate. Ang hirap. Pero natawid naman lahat yon. Pero, yun, ang ganda ng set kasi hindi lang siya backdrop. Yung set namin pwede mong apakan, pwede mong sipain. Ganun, totoong semento yon. And lahat, pati yung mga bahay, tunay na kahoy lahat yun. Walang mock-ups doon. So, ang gusto kasi gawin nila direct nun talaga, yung set is workable. Hindi siya yung pang backdrop lang. Kailangan na apakan mo siya, natatakbuhan mo siya. So, yung set namin sobrang ganda talaga. Ang enjoy magtrabaho. What was your initial reaction nung mapanood mo yung Himala? Especially sa performance ni Ate Guy. Oh, nung honestly, nung napanood ko siya parang nung una, since 1982 film siya, iba pa yung treatment eh. Ibang-iba siya sa kung paano ngayon. Madalas palabas sa Hollywood yan. Oo. Ano siya eh, paano ba yung term? Eerie. Eerie and creepy in a way. Kasi marami doon sa original film, walang salita. Puro tinginan. Gaya yung sabi nila Vincent De Jesus, parang magandang gawa ng music. Kasi yung original film, marami doon tinginan lang eh. Kumbaga walang salita. So, dito sa film namin, maganda yung nako-convey nila through song. Yung mga tinginan no na may mga ibig sabihin. Oo. How young were you then nung una mo siya napanood? Actually, pinanood ko lang siya honestly noong 2018. bago Bago ko ng gawin play. yung role. Yes. So, hindi pa ako pinapanganak ng 87 kasi ako pinanganak eh. So, yun. 82 yung film ko. Pero personally, ano yung take mo about Faith? About Faith Healing? Kasi siya, Very religious ka ba? Hindi na. hindi siya religious. Ano siya, nang gagamot. Talaga. ng mga sugatang puso. Well, honestly ako, to be honest, I'm not a very religious person. Pero lumaki ako as a Catholic. Pero I try my best to go to church. Pero nagdadasal ako sa sarili ko. Pero hindi ako magpapaki-hypocrite sabihin na every Sunday nag-church ako. Lahat tayo merong mga ganyang kasalanan na tinatry pero hindi mo naman nagagampanan. Pero yun, hindi ako honestly a religious person. So, in a way, yung character ko dito sa movie is madali ko siya itawid kasi yung character ni Orly is a skeptic. Hindi siya naniniwala. Pumunta lang siya doon kasi gusto niya kumuha ng storya. Yeah. Pero as the film progresses, marami siyang mawi-witness na pati yung sarili niyang beliefs masishake. Na ano ba tong nakita ko? Ano ba tong nagawa ko? Ano ba tong na-witness ko? Bakit ganito yung nararamdaman ko? So in a way, medyo similar kami. Kasi pumasok ako sa kupang nang wala akong ine-expect, kundi gusto ko lang kumuha ng storya. Kasi nababalita na sa buong Pilipinas, kumakalat na merong baryo sa malayo na gumaganap, may pinagpakitaan ng himala. So gusto kong kunin yung storya mo. Pero dahil sa dami ng mawi-witness ko, well, napanood nyo na may movie, may rape na magaganap, may ganto ganyan, may mga kung ano nung delubyo. So nakikita ko lahat yun, totoo ba to? Totoo bang may demonyo? Totoo bang may Diyos? Bakit ganito yung nangyayari? So yun.